Hello, everyone, and welcome to ABC All About Canada, a program that informs, educates, and inspires our fellow Filipinos with important happenings in our community today. I am your host. My name is Rovic Canono, and in this episode, we have a very relevant topic. It's the 10 common tax tips for self-employed and individual businesses in Canada. And we have a very special guest today. He is in 1995 establishes business, the All Year Tax and Business Services. He's also PICPA president of 2008 and 2010. PICPA is also the Philippine Institute of Certified Public Accountants. He's also currently the president of the Rotary Club of Vancouver Mountain View here in British Columbia. And in December 2020, he has a very, very significant achievement. He successfully completed and received the Certificate of Achievement in Compassionate Integrity Training for Civic Leaders from University of Life in Georgia, Center for Compassion, Integrity, and Ethics. Let's all welcome, ladies and gentlemen, Bert Parungaw. Hello, good afternoon everyone. Tito Bert, kamusta na po kayo? Mabuti. This is good. I like it, especially during the tax season. Tax season officially started last February 20. All right, and ending when? April 30 is the deadline. And for those people who did not file your tax, of course, you'll be penalized and interest will be charged. So, meron pa kayo mga kababayan, ilang linggo na lang para mag-file ng tax. And kaya nga, ito ang ating napakagandang topic, napapanahon, ang inyong maririnig ay the 10 common tax tips for self-employed and individual businesses. Tito Bert, bago tayo magsimula, kwentuhan niyo naman kami ng bahagya. Kailan ba kayo nakarating ng Canada at saan ba kayo sa Pilipinas? I came to Canada in 1981 after I passed the CPA board exam, 3 years after I left for Canada. And I was auditor in a bank in the Philippines. I live in the Philippines. I grew up in Urdaneta, Pangasinan actually. But in 1970, when I graduated high school, I moved to Metro Manila in Novaliches till I left for Canada in 81. So I was in Novaliches for almost 10 years. Wow. So, kumbaga, ang Novaliches, Tito Bert, yan ng Quezon City, di ba? Yeah. Alright. Okay, so yan po ang short background ng ating guest for today. And ito na, papasok na tayo sa top 10 common tax tips for self-employed and individual businesses courtesy of Bert Parungaw. Number 1, of course, is you have to keep organized and make sure you check all your deduction. Prepare all your T4, T5, T3 para hindi kayo ma-stress. Kasi pag na-stress kayo, kumisan naliligwatan nyo lahat yung mga dokumento na kailangan nyo. Alam mo naman yan, tax season masyadong mabilis din. Pag nag-umpisa na, all of a sudden, tapos na. Yeah. Alam mo, kailan sinisimula nilang kunin yan? At kailan preferably, may turnover na sa inyo? Kasi alam mo naman mga iba, gusto last minute. Normally, under the law, February 29 ang deadline ng padalahan ng T4, T5, mga T3s. Para the first week of, that's the deadline. It doesn't mean na doon nila ipadadala. Pinadala nila yan beginning of February pa lang, pinadadala na lahat yung T4, T3, T5 na yan para matanggap nyo. Especially kung may refund kayo, for sure you wanna file early. That's good news. Kung may refund. So, number 1 tip is keep organized. Number 1 tip yun. Get ready. Number 2, maintain your accurate records of all your documents. Katulad ng mga donation, medical receipt,
Kung may anak kayo, yung tuition fee. Kung investor kayo, yung mga T3, yung mga capital gains, losses, tsaka gains. Kasi yung mga T3, T5 na yan, CRA gets a copy. Kaya pag hindi mo pinile yan at sila sinulatan ka dahil hindi mo pinile, may penalty rin yun. For May not penalty reporting. Penalty lang naman, pero wala namang bad record na ano para. Hindi ka naman makukulong. Penalty lang, kumbaga ay cash payment, additional cash penalty. It will be charged to your account pag in your opinion nahuli ka. I think it's about 10% of that money owing kung dinagdagan nila yung ano mo, ni-reassess nila, nagkautang ka ng additional 500. They will probably charge you around $40 to $50. Sa first time offender yon. Pero kung every year na inuulit mo na hindi mo na isasama, then it become higher up to 20%. Oh, so meron palang penalty at saka nagkakaroon ka pala ng negative record kung gano'n. Akala siguro nung iba wala lang. No, kala no iba wala na lang, pero after a while, ang masakit dito, it takes 6 months bago, up to 2 years bago ka ma-audit, na-interesan na yun ng 2 years. I see. So, napakagandang tip yan. Number 1, keep organized. Number 2, maintain accurate records. Yeah. Okay, number 3. Number 3, claim your eligible deduction. Yung mga eligible deduction na tinatawag, kung gusto niyo babaan ng konti yung taxable income ninyo, pwede kayong bumili ng RRSP. Yeah, mga RRSP, Registered Retirement Savings Plan. Again, mga charitable donation nyo, kung may anak kayo, yung tuition fee nila para mabawas-bawasan yung utang. Or baka makaripad pa kayo. Saan papasok, Tito Bert, yung ano dyan, yung ating mga health, kung kumuha ka ng health insurance, mga ganun ba? Kasama ba yan? Hindi. Pero kung kumuha ka ng health insurance at dahil doon bumibili ka ng medication mo, diba? You can claim the medication. Ngayon kung health insurance kasi medyo ano yan lalo na yan sa mga, alam mo naman dito, libre na tayo sa hindi na natin kailangan health insurance. So you're probably referring to yung mga bagong dating dito na hindi pa rin coverage. They can try and claim it under medical expenses. True. Okay. 15% lang naman yun ang makli-claim back mo. So kung nag-donate din pala sa mga paano yung iba nag-donate sa church? May receipt din yung church. Oh, I see. The church nagbibigay ng mga receipt yun. Kung wala kang receipt, hindi mo makli-claim yung baka ma-audit ka. True. Yun ang ibig kong sabihin na you can claim the eligible deduction. Yung mga padala niyong pera sa Pilipinas. Hindi pwede. Dati yung pwede way back, pero ngayon hindi na. Hindi na. Yung napakaraming kababayan natin nagpapadala regularly. Yeah. Remit sa Pilipinas through Western Union and everything. Dati pwede yun kasi meron kang dependent doon. Way back, mga 25 years ago na yun. Inalis na yun. Totally ngayon wala na. Hindi na. Yeah. But again, kung mapuprove mo na yung eligible dependent mo talagang ikaw may sakit doon sakali, you can probably write them a letter and get opinion sa CRA. If you write a letter to CRA, they will answer you back. Kaya lang it might take time kasi sa dami ng mga nagtatanong doon. Okay, so napakaliwanag. Yan po ang pangatlo natin na tip, claim eligible deductions. Okay, pasok na tayo sa ating pang-apat na tax tip para sa mga self-employed and individual business. Pero bago tayo pumasok nga pala dyan, Tito Bert, ano ba ang importansya o benefit kapag talagang na-comply mo itong mga to? Ano ba ang benefit sa isang tax? Ang tax filing, mahalaga yan. Number 1, yan ang source of income ng government natin.
in order for us to avail of the yung mga benefits. Kaya ka pinagpapile ng tax, it's because everything is based on income, kung qualify ka o hindi. Pag hindi ka nag-file, maski qualify ka, hindi ka babayaran. Okay? Yun ang pinakamahalaga dyan. If you are claiming for child tax benefit, di ba? Sa mga seniors, yung mga medical nila sa provincial kasi seniors, may coverage sila ng medical, pero pag hindi sila nag-file, mahihinto yun. Merong isang tanong, Tito Bert, sa dami-dami ng Canadians, milyon-milyon talaga ang Canadians. Isa-isa to? Na-check talaga ng CRA? Because of Canada is one of the most advanced system, yung computers, yung computerization. Magaling talaga ang even myself is asking the same question. Ang dami. But again, it's all about the integrity of the system. Napakaganda. So wala Integrity of the system. Yeah. So wala pong lusot, mga kababayan, no? Talaga. Wala kang lusot dito. Okay, so yun po ang pangatlo. Papasok na po tayo sa pang-apat. Yeah, yung pang-apat is maximizing your RRSP contribution para makaipon ka. Yun nga. At the same time, yung binili mong contribution doon, maski naman pakunti-kunti, better than nothing, ika nga. May i-deduct mo yun sa gross income mo. Kaya bababa yung gross income mo, di ba? Pag yung net income bababa, which is the basis for calculations of the federal tax, di ba? Doon binabase ang qualification kung magkano matatanggap mo sa mga bata. So, ang tip dyan, kung gusto mong malaki ang mga child tax benefit, bawasan mo yung gross income mo. And one way is buying an RRSP contribution para bumaba yun. Napakaliwanag sa pagkakaroon ng kababayan natin, ini-ignore itong RRSP. So Ini-ignore. Yeah, so napakaganda pala ito, lalo na sa mayroong mga anak na tumatanggap ng child benefit. Yes. Pag the lower your income is, it doesn't mean na low income ka. High income ka lang, kaya lang bumili ka ng RRSP para mabawasan yun. Ngayon, yung net income na yun, doon ibabase kung magkano yung benefits ng mga bata. Siyempre, kung mababa yung net income mo, mas malaki yung makukuha mo. Oo nga, no? Well, talaga. Alam mo, dyan ang pagandahan ng gobyerno ng Canada, no? Yeah. Wala sa Pilipinas. This is based on your tinatawag na sa income mo binibase lahat yan. True. Yeah. So, kaya nga yung iba dyan, magagaling, pinadidiper yung income. So mga kababayan, bumili po kayo ng RRSP. Yan ang napakaganda. And that is the only one na ma-utilize mo na madali, hindi katulad ng rental laws, business laws. Of course, you can create those, but you have to have a process para magka-create ka ng laws dun eh. Ito po ang Pero ito, bibilin mo, then you can direct it. Meron ka pang savings account. At available sa lahat na napakaganda. Available, titingin lang sila sa assessment nila, nakalagay doon kung magkano pwede nilang i-contribute. True. Yeah. Okay, napakaliwanag, napakaganda. Pang-apat pa lang tayo pero siksik liglig na ang napakaganda informasyon. Papasok na po tayo sa pang-5, mga kababayan. Okay, number 5, utilize tax credits. Inasabi ko nga, medyo complicated ang tax system. And ang nangyayari kasi, yung pag na-calculate na yun na yung gross income mo nandyan na, minus yung mga deduction mo, kasama na yung RRSP ron. Pagdating noon yung kakalculate yung tax mo, yung mga tax credit na ito, mahalaga ito eh, pampabawas pa lalo ito sa mga sa mga utang. Yeah. So perfect example nito, Tito Bert, utilize tax credit para magkaintindihan tayo. Ito yung number 1, yung personal amount mo. Okay? Tsaka meron din yung mga credit na
donation, medical, they fall under credits, hindi deduction yung mga yon. Ngayon kung meron kang parent na may edad at inaalagaan mo, pwede kayong mag-claim ng kung may disability siya, you can claim the disability tax credit. Ganun yun. There's lots of credits that you can that you can explore, and yung iba ron baka applicable sa inyo. Kumbaga, depende sa situation. Kaya maganda mga kababayan, habang maaga, try to coordinate with a tax Yeah. with your filing ng taxes. Marami kasi sa atin ng may mga parents na may sakit, hindi nila alam yung disability credit. And yet that is one of the things na hindi na i-explore ng karamihan. Maraming Ano po ang example ng mga sakit na sinasabi niyo? anything that will stop you from dealing with your daily necessities of life. I see. So, kung yung ganun pala mga kababayan, meron kayo inaalagaan. Na kailangan ba parent 'yon? Siyempre Hindi, pwede maski na parent anak, pero mostly parent kasi yung parent low income kasi kung minsan at the same time kukuha ka lang ng disability tax credit certificate sa doktor. All right. Okay. Actually, I talked to the ministers. I am proposing na at age 75 dapat ibigay nyo na sa mga matatanda automatic disability tax credit, and I'm waiting for that. Napakaganda nun. Dahil number one, yung mga mag-a-avail niyan, yung mga anak nila, hindi na nila alam o kaya wala na silang oras para pamalaman. And number two, at their age, kung sila naman na on their own ang mag-pupush niyan, either may sakit na nga sila o hindi na nila maisip. Yeah. Tsaka, you cut lots of marami kang makakat na dyan na oras. Kasi hindi ka napupunta sa doktor. One thing, hindi ka napupunta sa doktor. True, para humingi kinat mo na yung dyan And hopefully the minister, the MP for Coquitlam is gonna look into it, and hopefully it will be introduced amendment sa House. And I'm really happy for that kasi nangyari kasi yan, yung kababayan natin 93 years old. Dapat balikan ng 10 years pa makakuha siya ng $20,000 na credit. 3 years lang ang binigay. Kasi nawala na yung doktor niya. Yung doktor niya ngayon bago. And he is willing only to give 3 years. Oh, I see. Nakakuha pa rin ng 8,000, but again, doon ko nakuha yung idea na yan. So, kumbaga nga, Tito Bert, yung doktor niya ay bago, 3 years pa lang siyang pasyente, kaya 3 years lang ang ibinigay sa kanya. Tama ba? Exactly. So, 93 na yan. Imagine kung gaano karami yung mga over 75 or na hindi alam yan. Kasi ito, it's non-refundable ito eh. Pero pwedeng i-transfer sa anak. This is only to reduce your tax due. Ano ulit yung age na inyong 75, starting at 75, proposal ko, automatic na yung disability tax credit. Good luck. I will wait for that. We will wait for that. Napakaganda niyan para sa ating mga senior citizens na 75 years old. Across Canada yan. Across Canada. From, yan ang legacy nyo. It should be called Bert Parolo Bill. No, I just want to help because sabi mo nga, tax tax tip. You will never know the problems until kayo mismo ma-experience nyo bilang Exactly. Sabi ko nga, I've been doing tax return for 25 years. Bakit ngayon ko lang naisip? Because of an incident. Yeah, at saka sino pa ba ang magkakaroon ng ideyang ganyan? Hindi na natin ini-expect na sila mismo, yung mga 75 years old, ang mag-iisip dahil baka nga hindi na rin nila matugunan yung kanilang pang-araw-araw din na maraming nararamdaman yun. Daily activities of living. Okay, napakaganda. 5 tip pa lang tayo mga kababayan. So, bibilisan natin ang konti. Busog na tayo.
Number 6 naman. Small business deduction. Ito yung mga may business. Of course, yung mga lahat ng deduction nila such as office supplies, travel expenses, nadideduct yun eh. Anything that is related to the anything that is related to the business. Kunwari, nag-check-in sila sa ganitong hotel nung nagpasyal sila ng Victoria. Although alam naman natin na bakasyon pamilya, pero pwede kaya yon? Kung meron kang business doon, only the business portion doon. Ipo-prorate mo. Yeah. Dito, meron din tayong proposal kay Minister Valdez, small business. I met him last Wednesday. Yes. I'm writing the proposal na pag ikaw is self-employed, meaning hindi ka incorporated. Yung mga kababayan nating janitorial, mga tawag dito, mga electrician, o mga na may business, di ba? Ang lalaki ng binabayaran nila after pag na-calculate na nila, ang laki ng binabayaran nila. Nabibigla sila sa laki ng income minus expenses, malaki pa rin. Tapos babayaran pa nila yung CPP nila. Doble yun kasi employer-employee contribution. Kaya nang pinupurpose ko kay Minister Valdez, Small Business Pilipina, yun taga-MP natin. Yes, yes. Na magbigay ng business self-employed deduction. 20% of your net income, bago mo calculate yung tax, mag-minus dapat ng 20%. For example, my net income come 40,000 times 20%, minus 8,000. Kaya 32,000 lang dapat ang tax due sa calculation na. Okay, so kunwari ako'y nasa negative advocate lang at kailangan ng gobyerno ng pera, bakit ko naman papayagan na magkaroon ng 20% discount ang mga individual business owners? Na kumikita. Kasi marami silang Yung system kasi ng self-employed, alam mo naman yun, like you, self-employed real estate agent or insurance agent. Yes. Ang laki ng kita mo. Magkano lang ang deduction mo, yun lang kotse mo siguro. All of a sudden you end up. Kasi ito, ang daming self-employment eh. Ngayon ang naghahanap sila ng tulong, well, this is the help. Kasi sa corporation, binibigyan sila ng small business deduction. See? So kumbaga parang tatapatan lang natin yung binibigay na ongoing na... Yeah. Oo. Para bumaba ng konti yung para mabigyan naman ng inspiration yung mga self-employed na hindi empleyado. Ang gaganda ng mga ideas nyo, Tito Bert, dapat yan nasa rin kayo Wala lang kayo, hindi rin kayo nasa civic kundi nasa government din pala dapat kayo Well, nakukuha ko rin naman to sa ideas ninyo, mga tao. Hindi ko naman iniisip to, it only pop up pag na-experience ko. True. Small business deduction, yan po mga kababayan ng pang-anim. Yung ayoko tawagin na small business, I wanna call it self-employed deduction. Oh, self-employed deduction. Okay. Self-employed. Hopefully, papasayan. Okay. Self-employed. Number 7, keep track of capital asset. Kung ikaw nasa business ka ng mga asset mo, yung mga rental, o tsaka mahilig ka sa stocks, dapat kinikip track mo yung mga asset mo yun. Alam mo lahat kung nasa inyo. Ginagawa mo every quarter, gawa mo na listahan yung assets mo. Ma-inspire ka pag tumataas. Pero wag mong pababayaan na nandun lang. Tapos titignan mo lang after 3 years. Kasi that's the basis of you. Kaya ka nag-iipon para makita mo kung tumataas o hindi. Pag pumunta mo after 3 years, bagsak. Sisisihin mo pa yung bangko dahil hindi pala maganda ron. But if you alam mo naman ang market, up, down. Ano ang based sa inyong experience, Tito Bert, sa mga Filipino na clients natin, ano ang commonly nag-i-invest sila na stocks? Marami akong kilala pero karamihan sa kanila mutual funds lang eh. Mutual funds. Pero there's so many kinds of investment. Yung mga maraming pera, gusto rental, di ba, bumibili ng bahay, paparent. Pero after that, na-realize nila, mahirap pala. Kolekta ka rito, bayad ka rito, bayad. Merong yung private REIT. Ewan ko kung narinig mo na yun, as a real estate agent. Real Estate Investment Trust. Okay.
May minimum investment nga lang yun. Pero now, once you become invest in private REIT, bibili sila ng property across the country, industrial or commercial or apartment. Ang binibili mo units, ownership of those. Part owner ka, pero hindi ka na magmamanage. I see. Ngayon, pag kumita yon, normally they give a return of 8 to 15%, depende. Alam niyo, Tito Bert, mapakaganda pala na magkaroon tayo ng ganitong episode next time on different Topics of investment. opportunities available for mga small business owners, ano? Tsaka individuals, hindi lang Individuals na merong extra na hinahanap na kailangan nila ng konting education information para makapag-invest naman doon. Alright. Tsaka nag-grow rin yung pera mo eh. Hindi naman Yeah. Okay. Good. Number 7 po yun. Papasok na po tayo sa number 8. Number 8 naman, kung medyo lumalaki na yung mga business mo or whatever, you consider incorporating. Yung ibig sabihin na, depende sa business structure mo and income level, kailangan kumisan you have to switch to incorporation. Mas mababa ang sole tax, no? proprietorship, yan ang binabanggit ni Tito Bert, no? Mabigat ang sole proprietor kung minsan kung malaki na ang kita mo. Oo. That's why I came in to ask the minister na magbigay ng small business deduction. Kasi pag nag-incorporate ka, merong business income deduction, small business deduction. Kaya mas mababa ng konti ang binabayaran nilang tax rate. And also, the purpose of that is to access a potential tax advantage and also liability protection. Tama. Oo. Dahil alam naman natin na kapag incorporated ka o incorporation yung hawak mo ay May protection sa liability. May protection ka na hindi pag nagka-problema ka, na demanda ka ay hindi hihilahin ultimo yung personal mong pag-aaral. Exactly. Yeah. Okay. Okay. Number 9 na tayo. Of course, number 9, you have to file on time. Kasi mabigat ang lalo na kung may refund kayo, it's okay. Madi-delay nga lang yung refund nyo, but if you have money owing, you better file it on time kasi mabigat ang mabigat ang penalty. Tsaka pag hindi ka nag-file ng April 30, sa May 1st, kung may utang ka 5,000, 250 na agad ang penalty mo ron, plus interest hanggang i-file mo. Until ibayaran mo, you mean? Yes. Kaya nga filing on time is always the best option for you. We have enough time, mga kababayan, kaya wag na kayo mag-last minute pa. Exactly. The earlier, the better. Okay, papasok na tayo sa last tip. Last one. Ito po ay mga common tax tips. Ito na po yung panghuli for self-employed and individual businesses. Yung self-employed, ganun pa rin kung ano yung recommendation from 1 to 9. Pero ang deadline nito hindi April 30, June 15. Kaya ihanda nyo rin lahat. Get ready with all your receipts para hindi kayo mahuli. And also, I recommend that you register with My Account in CRA. Ano ba yung My Account? Yes. Ang My Account, pag na-register ka na at meron kang kailangan, magsa-sign in ka lang, konektado ka na sa CRA. Pwede mong i-print yung mga assessment mo, yung mga lumang tax return mo. At tsaka kung meron kang complaint at na-assess ka, pwede mong ipadala lahat ng documents, i-scanin mo lang, then you drop it in the drop box where they want you to drop it. Liliwanagin ko lang, Tito Bert, yung filing time for self-employed ay April June 15, ang deadline na, self-employed. Self-employed. At yun namang individual businesses, tama ba ako? Pareho lang yun? Hindi, yun nga yung self-employed tsaka individual businesses. Oo. Pero ang corporation, depende sa kasi ng corporation. Depende sa fiscal year nila. Or calendar year. Yeah. So, ang deadline ng individual, April 30. Ang deadline ng mga may business, self-employed businesses is June 15. At ang corporation, depende sa fiscal period.
Ayun. So, self-employed, June 15, individual, April 30. Napakaliwanag. Yeah, and finally, isa pang ano ko dyan, final thought, Bonus? use a tax program pag nag-file kayo. Huwag niyong calculate ng mano-mano, mahirap. What do you mean? Para lang sa kabatiran ng mga kababayan natin, ano po ba itong tax program na to? Yung mga, kung pinapagawa mo naman sa accountant mo, may program yung accountant. Pero kung ikaw ang gagawa, bumili ka ng program sa sa mga nagbebenta noon, sa mga, saan ba ito? Merong mga online. Siguro nabibili. Online pwede rin. Yeah, meron din online, doon ka ipapile mo na, ita-transmit na rin nila. Ano po ba ang chances na nagkakamali ang isang nagfa-file individually, yung on their own? Ang karamihan na nagkakamali, actually hindi kamali ko minsan eh. Yung kamali secondary, ang karamihan dyan yung nakakalimutan lahat yung documents. Hindi kumpleto. Pag hindi kumpleto ang dokumento mo at naka-receive ang CRA ng dokumento na yun at hindi mo ni-report, yung sinabi ko nga kanina, re-reassess ka na. Ngayon, kung mali yung calculation mo, i-reassess ka rin. Oh, I see. Yun na nga yung medyo may konti kang penalty. May konti kang penalty. Yeah, so that's it. 10 tax tips. 10 tax tips mga kababayan mula kay Bert Parungaw, 10 common tax tips for self-employed and individual businesses. Meron ba kayong parting words sa mga kababayan natin? Parting words ko lang, file your tax on time, ika nga, and then every year, plan your finances. Anong masasabi niyo, Tito Bert, dun sa iba na wala nang ginawa kundi mag-cash job? Kasi sinasabi nila, ang taas-taas kasi ng tax eh. Anong masasabi niyo? Under the table, delikado yun. Oo, true. Delikado yun, pero that is one of the issues not only in Canada, but around the world for sure. US, Philippines, But you take the consequences, di ba? Always like that naman eh. Kung ano yung ginawa mo, you take the consequences. That's right. Kung wala ma-re-assess ka lang, baka mabigyan ka ng malaking tax bill pag natiklo ka. Baga wala kang ibinigay, wala ka rin makukuha sa mga darating na panahon. Yeah. Okay. Like that, Kung gusto nila kayong kontakin, Tito Bert, saan kayo pwedeng makontak naman? They can contact me at my phone number, 604-723-4761. O kaya they can email me at bparangao@show.ca. Alright, thank you so much. Yeah. Maliwanag. Ino po mga kababayan ng ating episode for today, the 10 common tax tips for self-employed and individual businesses here in Canada. Maraming salamat, Tito Bert, for your time. Thank you so much. And thanks everyone for listening. Alright, ladies and gentlemen, that is a wrap. Once again, thank you for watching ABC All About Canada. We're a program that informs, educates, and inspires our kababayans with the important issues happening in the community today. This is your host. My name is Rovic Canono. I'll see you again. Thank you. Thank you.